Ang ating pag-aaralan po ngayon ay makita natin sa Episode chapter chapter 5. Ayan po. Episode chapter 5. Ito po yung naging teksto ni yung passage na ginamit po ni Brother Jojo. Minsan po ay itong last Tuesday, nagising po ako ng alas 4 ng madaling araw. Tapos mayroong pinaisip sa akin ng Panginoon. Pero hindi ko po makalimutan yung sinabi niya, kailangan po makapag-desisyon tayo. Gumawa tayo ng isang desisyon sa ating buhay. So mayroon pong pagkakataon na ang tao po maraming pinagpapasyahan, lalo kung maraming iniisip, di po ba? Pero pagdating po sa spiritual, isa lang po ang mapapayo namin, manatili po tayo sa Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi huwag kang mangarap. So, sana po wag kayong panghihinawa kung kayo po ay tinutuwid ng Panginoon at mayroong ginagamit ang Diyos na kayo tinutuwid. Kasi po, para din naman si kabubuti natin. Hindi po nangangahulugan na ang Diyos natin ay ayaw niya na tayo ay magtagumpay, maging masaya. Pero yung kasiyahang alam lang natin at hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, yan po ang pangit. Hindi po yan totoo na wag natin pilitin ang ating sarili. Ang Diyos po hindi po natin matutuya, sabi nga ng Galatians chapter 5 verse 6, 7. Hindi natin matutuya ang Diyos kung ano tinanim ng tao ay siya ang aanihin. Kaya napakahalaga po para sa akin, ano man ang magagawa natin habang may panahon, gawin po natin ang tama at may katapatan. So, kasi po ngayon ay ang ating pag-aaralan. So makita nga po natin sa Ephesians chapter 5 verse 16 hanggang 17. Okay. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. So nakalagay pa dyan yung salita ng Diyos. So translation. Okay. Yun po yung kinuha ko. Pero tama po yung ating Bible. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Kaya huwag kayong kumilos ng hindi nag-iisip kung hindi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa ating pong version, yung sa iba po yun, ang sabi ng version na ay ganito. Okay, sabi nga, gamitin mo ninyo ng lubusan, ayan, para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So purihin ang Panginoon sa kanyang pagkabasa ng kanyang salita. So ito po ibigay natin ng pamagat na make a wise decision. Ayan. Gumawa ka ng matalinong pagpapasya. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Sabi mo sa kanya, alam mo matalino ka. Alam mo bakit? Pinili mo ang sumamba ngayon sa Panginoon. Amen. Bilang mo, kaya lang, huwag ka magmamadali. Pastor, tandaan mo, may lakad ako mamaya. Sisibat ako mamaya. Paano gano'n? Halimbawa, may pagkapala hiningi sa Panginoon, sisibat ang Panginoon. Aalis ako anak, sa linggo na lang ako babalik sa iyo. Sa linggo na lang kita pagkapalain. Amen. Minsan may nang ganun tayo. Minsan tayo nasusunod Pero make a wise decision. Maraming mga tao po ang marurunong. Hindi po kaya nga po maraming yumayaman, nagtatagumpay dahil nga marunong po sila. Hindi yung marunong na yung lahat ay nasasagot. Hindi. Sa kanila pong karakter, maayos po sila. Di ba nakita niyo, kahit nagalit na isang marunong, sabi nga sa Bible, hindi mahalata Totoo po yan. Ang isang marunong ay hindi kaagad nagagalit, hindi nagre-react, hindi reactive. Di ba? Hindi balat sibuyas. Tingnan mo yung katabi mo. At least hindi siya yon. Sabihin mo, hindi ka yon. Okay. Yung ba kala mo kung siya, ikaw naman gano'n, di ba? Konting lang, tapos may nakita lang, bakit si Pastor gano'n, di ako kinamayan, di ba? Sama na loob. Hindi nyo alam, baka meron ako iniisip at baka naiyak na ako dahil sa problema ko, hindi nyo alam yon. Okay,
Kaya nga po, mayroong mga tao na minsan nahahatulan natin at minsan meron tayong nakikita at hinahanap sa isang tao na nagja-jump tayo sa conclusion at minsan dinadjudge natin. Leader pa naman siya, dapat ganito ginagawa niya. Hindi mo na alam kung anong pinagdadaanan niya. Kasi po ako dumaan sa ganyan Naging manggagawa, hindi pa po ako leaders, manggagawa pa lang sa iglesia, doon po sa una nating iglesia, pero ang dami kong problema na hindi ko nasusunod sa kalooban ng Diyos. So, ito po yung bagay na pagagalitan po ako ng pastor namin. Kasi tinatanong niya, alam naman magsisinungaling ako. Ginagawa mo to, Ray. Siyempre sabihin ko, hindi po pastor Siyempre pagagalitan niya ako. Kasi leader ka pa naman o gagawa ka ng Panginoon. Dapat sikapin mo ito. Hindi naman niya ako pinagagalitan na yung parang dinidegrade o yung parang hinahamak. Hindi po. Gusto niya akong tulungan para po umangat ang buhay ko. Hindi lang po spiritual. Oo nga, ma-attend ako ng prayer meeting, pero hindi man ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alin ba yon? Yung sa pag-uugali. Yon. Kasi po, yun ang himala na dapat makita sa atin, yung mabago buhay. Hindi yung konting kibot lang, ano ba? Diba? Gagalit ka agad, diba? Pumuputok ka agad o nagja-jump ka sa isang bagay na namimintas ka o pinupulim o nagkukumpara ka, yung comparison. Diba? Kaya minsan po ay ito po yung nagiging problema natin. So sa ating teksto ngayon, sabi nga, samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Para sa akin, para ka makagawa ng mabuti, sana nakapag-desisyon ka muna sa iyong sarili. Mapakahirap po madali pong gumawa ng mabuti sa labas, di ba? Kagaya nung ginawa po natin, nung 3 pastor po kami na napunta kami. Actually, 5 kami, may 2 tatay na sumama. Nito pong last Wednesday, punta kami ng BMC, 2 katatayang kasama na. Kailang hindi kami pinapasok sa BMC kasi po, kailangan magpaalam pa. Merong protocol na keso ganito. Pero ganun pa man, ay habang hinihintay namin kung ano magiging pasya, yung mga gwardiya doon, yung mga nurse doon, yung mga administration. So, ang nangyayari po ay nag-share na tayo. So, may nakausap ako doong matanda. Sabi tayo, meron ka po bang pasyente dito? Opo, ka. Sabi niya, anak kong bunso na opera, may diabetes siya. Sabi ko, tayo, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa nga Sabi mo, mag-alas 7 alas 7 na pasado, hindi pa kumakain. Tapos, doon sa tricycle niya, may dala na yung parang dala na yung kanilang bahay, di ba? Nandun na, meron ng galon, parang hindi nabibili, di ba? Kasi wala nga pera di ba? Maraming ganun Bakit hindi kayo pinahintulutan Kaya sumasama loob ko. Kaya sabi ko, tayo, ando doon po sa mga kotse na yun, ando po may pagkain kami, may dala kaming tinapay, tsaka po yung Kaya lang, hindi po kami, may gwardiya Ando yung mga gwardiya, hindi po kami pinahintulutan. Tapos mamaya bago kami malis tinawag ko siya, sabi ko, migay din kami kahit paano. Pero hindi po kami nakapagpatuloy doon. Lumabas kami sa highway, kung sino makita namin, binibigyan namin at punta kami doon sa City Hall, punta kami diyan. May mga nagwawalis doon, yung mga tinulungan natin. At mamimigay tayo ng tracts. Hindi lang po yun Kasi bahagi po ng evangelism. Akala natin evangelism, talk ka lang ng talk. Preach ka lang ng preach. Hindi po. Minsan meron po mga missionary na ginagawa po yun. Sabi nga ng isang bata, nasa books, hindi ko po ma-recall kung anong books yun, yung nakadokumentary po yun. Isa pong bata nagtanong, sabi niya, Pastor, hahayo po ba tayo? O sige, maghahayo tayo, mamimigay tayo ng trucks. Yung bata naman kahit na yung nag-yelo sa lugar nila, sa Europe, namimigay tayo ng truck. Tontuwa siya, kasi nga, bawat bahay nagbibigay, tok, ibigay ng trucks, tapos bahay-bahay namamigay sila. Tapos pagkaranon, excited yung bata Pagkaranon yung next Sunday, sabi niya, Pastor, mag-evangelize pa uli ba tayo? Mamimigay ba tayo? Sige. Ang ginawa ng pastor, naglagay sa sako ng tinapay. Pasampahin yung sako at saka tapos namimigay sa bahay-bahay. Pagkatapos na mamigay, umuwi na sila. Sabi, Pastor, bakit hindi tayo namigay ng tracts? Ba't hindi ka nag-preach? Ba't hindi ka sabi niyan, tapos na yung ating evangelism. Namigay ng tinapay. Kasi po, kung ano po impact ng buhay mo kung wala namang epekto yung salita ng Diyos.
na kahit konti ay hindi ka marunong tumingin sa pangangailangan ng iyong kapwa. O minsan nanghihinayang ka na mamigay at kung minsan naiinis ka, ba't ko bibigyan yan? Sa sama ng mga tao na yan, di ba? Minsan hindi po ganun ang Diyos eh. Ang Diyos nga namatay sa krus para sa lahat ng tao, di ba? Hindi siya namimili. Kaya nga mga wati, kung tayo tunay na malagad, make you a wise decision. Baguhin mo na buhay mo. Sabi mo, tatawin mo, magbago ka na. sabi na, ano sagot? Hindi ako yan. Hindi mo naman tayo nag-aakusahan, di ba? So, napakalaga po na meron po tayong sariling bait. Kasi po yung mabait, babait pa. Kasi po yung fruit of Holy Spirit, sa tulong ng Banal na Espiritu, lalo kang mababago. At yung hindi na talagang matigas ang puso at talagang iba po ang kalooban, talaga pong mababago po yan. Kasi po darating ang panahon, makukumbik lagi siya ng Holy Spirit. Opo. Katulad ko, ako po ay walang pakialam sa inyo. So sa akin ay sa akin. At ako po ay nung araw, pag ako'y magbibigay, laging iniisip, paano naman ako kung mga ubus to? Kaya hindi ako namimigay. So ganun ako, di ba? Pero ngayon, hindi. Kahit may walang matira sa akin, okay lang eh. Kasi alam ko buhay ang Diyos eh. Di ba? Amen? Kaya napakalaga po yung choose. Number 1, choose to obey God. Napakagandang wise decision po sa buhay ng isang tao, yung tayo po ay magpasya. Sabi nga, samantalahin mo ang lahat ng pagkakataon, makagawa ka ng mabuti. Ano ba magandang mabuting magagawa mo, di ba? Unang-una, ang magandang magagawang mabuti natin ay ipamahagi ang salita ng Diyos. So, pero, eto po, kaya napakahalaga po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi ako'y marunong, hindi ko po sinasabi hindi po ako, seaman po ako eh. Marine engineering ang course ko. At sabi nga bakit ka naging pastor? Ewan ko nga kay Lord. Pero sasabihin ko sa inyo, mula nung ako'y makakilala sa Panginoon, for 40 years ko na sa Panginoon ngayon, hindi man ako tumigil. Kaya mga Bible ko, nakita nyo, mas may luma pa dito at may nasira pa mga dahil kong Bible na nasira. Opo. Dahil, laging ginagamit eh. Amen? Yung iba, tingnan yung Bible niya. 10 taon na, 20 taon, bagong-bago pa rin. Wow! Ang galing niya mag-alaga ng kanyang Bible. Hindi pala inalagaan, hindi binabasa talaga. Hello! At tuwing linggo lang, kung minsan linggo, hindi nga siya, may cellphone na ang pastor eh. Di ba? Hindi ko siya sabing masama ito. Kaya lang po, ang problema nga, paano ka nalobot ka? Paano kung ano? Tapos pinindot mo, napipindot mo ganyan, nag-devotion ka, nagpipindot ka ganyan, tapos napindot mo, kalaswaan napunta. Di ba? Ang hirap may distraction. Distracted ang isip ng mga tao ngayon dahil sa gadget. Kaya hindi makapokus. Kaya yan po ang problema ng mundo ngayon. Yung AI, maraming kabataan na naghahanap talaga na matugunan ng kanilang tanong. Pero ngayon, hindi ka nalalayo eh. Sabihin mo lang sa cellphone, nalulungkot ako ngayon, anong gagawin ko? Sasagutin ka na yan, di ba? Hello? Kaya hindi ko na kailangan si pastor. Eh yung AI nga, dami. O ano ba ibig sabihin ng ano? Halimbawa, ako ay nabasted. Paano ba? Kakausapin mo lang ito, di ba? Meron na, tama ba ako? Yung AI ngayon. Minsan magsalita ka lang eh. Kaya nga, sabi ko, iba na isip ng mga tao ngayon, di ba? Wala na kaya nga parang napapalitan na. Kaya nga, totoo yun eh. Sa huling panahon talaga, ang mga tao wala nang pakialam. Makasarili na lang. Wala nang galang wala nang alang takot sa Diyos. Kasi lahat ng kanilang kailangan nandiyan na. Pero napakaganda po, magdesisyon ka ngayon. Magdesisyon ka ngayon kasi nga po sa nangyayari ngayon sa paligid, possible ba na ito ay malapit na dumating ang Panginoon? Malapit na ba ang rapture? So 1948 po ay bumalik na po ang Israel sa kanilang bayan. So yun po ang prophecy. At noong 1967, so 1967 ba yun yung after ng 7 days war ay nakubkob na nila yung Jerusalem. Nakasulat din po sa Bible yon. Kaya lang hindi po nila
mapatayo yung templo kasi nga po yung templo doon ay naging mosque na ng mga Muslim, di ba? Ando doon po sila doon sa wall, di ba? Doon lang po nagtitipo ng mga Israelita. At yun po ay isang bagay na parang hindi pa magaganap yung huling-huling panahon. Kasi po, huling-huling panahon ay matatayo muli ang templo at mabubuhay muli ang paghandog sa Diyos. Yung mga tupa, di ba? Yung mga baka. Kaya mga kapatid, pero malapit na. Kasi po, nakahanda na po ang mga materialis para gawin po yung third temple. At pag nangyari na po yun, talaga pong, yun na nga po, yung rapture. Ang sakit po hanggang ngayon, maraming diskusyon tungkol sa rapture. Hindi raw totoo yun. Hindi raw totoo yan. Kung hindi po totoo yan, mga kapatid, sa iyo na lang yan. Pero sasabihin ko, kaya sabi nga nung nagtuturo sa amin sa Bible School, nung ako po yung nakapag-aral kahit paano, ay sabi nga niya, ang dapat paniwala natin kung ano yung nakasulat. Amen. Kasi lahat naman maraming paliwanag, maraming commentary, maraming ganito. Pero hindi po natin nakakatulong po yan. Kasi po, napapalawak po yung ating kaalaman tungkol sa history, paano nangyari ito, ano ba talagang ganito, ganon. So, hindi po masama yan. Kaya lang, minsan, ang Biblia po talaga ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Binabantayan niya ang kanyang salita. Kaya mga kabataan, kahit hindi ka nag-aaral ng Bible School, maintindihan mo ang Bible eh. Piliin mo lang na sumunod kay Lord. Pero kahit basa ka ng basa, maging head knowledge mo lang yan. Opo. Alam mo yung head knowledge, ang daming alam, pero wala namang nagagawa. Di ba? Walang bunga. Pag tinanong mo na, sino kumamatay kay Cain? Sabi niya, sino ba? Si Abel. Tama ba ako? O, tingnan mo. O, sino tama? Alam na alam, hindi nagbasa ng Bible. No? Si Abel ang pinatay ni Cain. Tama? Di ba? Okay. Kaya nga napakahalaga po yun. Kaya nga minsan, madali tayong masilo. Alam mo, may isang kwento sa Bible, sabihin lang yung karakter. Pag umukay kayo, mali ang sinabi nung nagkano. So, mali na kayo. Kaya nga, kung nagbabasa ka ng Bible, familiar ka na, kung matagal ka na sa Panginoon, maliban na lang kung ikaw ay 1 taon pa lang, 2 taon, pero kung matagal ka na sa Panginoon, tapos yung mga kwento sa Bible, sa Old Testament, hindi ka na familiarize, ay mahirap po yan kasi po marami tayong mapupulot. Kaya nga po, yan po, uulitin ko, kung kayo ay nag-aaral mga estudyante, para kayo matuto. Hindi naman. Kailangan tayo magbasa ng Bible. Hindi lang po kabataan, kundi lahat, matanda o bata, magbasa tayo ng Bible para tayo matuto. Okay? Para mapili natin to obey God. Ayan po. Kasi po, pag hindi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ano susundin mo? Paano gagawin mo? Dahil lalagay ka lang doon sa, okay na to. Hindi, complacent spirit. Okay na to. Bibigyan naman ng tithes eh. Siguro kahit na ano lang, kasi kahit hindi ako mahayo, okay lang. Parang ganun lang, di ba? Pero hindi mo alam, merong general calling ang God, merong specific calling ang God. Yung tinatawag sa general calling, sabi nga, go ye and preach and preach the gospel, sabi nga, and go and make disciple of all nation. Ayan. So, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. So, inuutos yun, hindi po pa sa mga sa mga leaders, kundi sa lahat ng tao. Pero mayroong tinawag na mayroong maging apostol, prophet, evangelist, at saka po teacher. So, sa Ephesians po yun, kita natin. Pero may mga particular gifts. Gift of encouragement, gift of knowledge, wisdom. So maraming gift ang Holy Spirit. Ang tanong, alam mo na ba ang gift mo? Amen? Kaya sa Bible study, nakita po may Bible study yung gano'n. May kasama ako isang matanda. Alam mo, pag dating ng Bible study ko, nagiging masaya yung Bible study. Dumadami. Sabi, pag uy, tala po, ating kayo na Bible study. Sige, tapos bubukas ng Bible. Ganun po ang gift niya. Yeah. Ang gift niya, talagang ang dami. Kaya lumalagoy. Kasi nga, hindi naman kailangan si pastor lang pag nagbabible study, wala ka nang gagawin. Okay ba? Diba? So, kaya mayroong team ministry na tatawag. So, actually, yun po ay bahagi na dapat pag-aralan natin
Kasi sa tagal natin sa pananampalataya, pag-aralan natin paano tayo magiging epektibo sa gawain ng Panginoon. Pero kung hindi mo nagagawa pa ito, yung ikaw ay magpasya, choose to obey God, mahihirapan ka. Kasi ang God gagamitin lang ang tao kapag ikaw ay may willingness na paggamit. Kahit mag-pray ka, Lord, gamitin mo ako, pero hindi ka makakbang. Ayaw mo engage, ayaw ka mo involved sa ministry, ayaw ka mo sumama, ayaw ka makbang. Amen? Hindi man niya papansin dito. Pag prayer meeting, minsan pinagtatalunan, Pastor, ba't hindi natin te-text yung mga atin na prayer meeting, ating ka ba? Hindi, sister, hindi, brad. Ilan lang ng Sunday yun, di ba? Kung mahal mo ang Panginoon, tatandaan mo yung sinabi ni Lord nung ikaw ay sumamba, di ba? Meron po tayong prayer meeting, meron po tayong ganito, di ba? So, maliban na lang meron po tayong mga conflict po yung ating schedule, hindi naman tayo naghusga. Hindi man po tayo. Kaya lang po, kung tayo malaya at meron naman po tayong kakayanan, di ba? Yun po itawag ng Panginoon. At hindi naman sa lahat ng mayroong conflict ang schedule, kaya nga may pagsasaayos eh. Kaya ako natutuwa po noon nung una. Pero ngayon, parang nahihirapan na ako dahil yung iba, kasi pagka nag-apply ng trabaho, pag may Sunday, pasok ang Sunday, hindi tinatanggap eh. Yung trabaho. Ang dami. Ang dami nagpatotoo sa akin dito. Kasi meron pinapipirmahan sa akin, di ba? Minsan tatawagan ako ng kumpanya, di ba? Parang kasi yung merong confirmation kung talagang born again siya. Kasi may mga kumpanya, tumatanggap ng mga born again, di ba? Parang ganon. Para bang yung references, di ba? Yung parang reference sa person, yung bang tatawagan ako, ito ba di ba yung merong ganon tao, di ba? Merong dating ganon. Tama ba ako sa mga nag-iis? Di ba? Merong ganon, no? Yung kumpanya, tatawagan ka. Parang patotoo na ang taong ito ay matino. Maganon ba yun? Di ba? Kilala mo ba yan? Siyempre lalagay doon, pastor. O di tatawagan ka na, mabuting tao to, pastor eh. Yung kanyang tao na, di ba, kilala niya. So, ganun po, may tumatawag sa akin ganun. Sino po ito? Ito kami kumpanya. Kilala po ba niya si ano? Ayan. Parang kinukumpirm lang nila. Ewan ko kung meron pang ganun. Pag nag-apply ng trabaho. Opo. So, siyempre, sasabihin ko naman, di ba magsisinungaling. Ano? Pero pag yung tao na yun na talagang may problema, ang hirap na magsinungaling, ano? Di ba, pastor ka? Totoo bang mabuting tao to? Medyo, siguro, medyo, 1/4 lang. Hirap ano. Choose to obey God. Di ba? Ang hirap, di ba? Pastor ka pa naman. Kaya nga, so, maintindihan po natin to, mga kapatid, at lalawak ang ating kaalaman. Sabi ko nga po, kung alam natin ang kasaysayan ng tao, sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, yung mabuting balita, ito yung si Jesus Christ, yung si Eva at si Adan, sila po, ang pamagat po din yan ay bumagsak sila sa kasalanan. No? So, Genesis chapter 3, ang tao ay bumagsak sa kasalanan. At ang nangyari po, yung ahas po, sabi nga napakagandang hype daw po nito at siya po ay nandoon sa Garden of Eden at doon po sa pinagbabawal na punong kahoy ng Diyos ay habang naglalakad si Eva at nandoon din po katabi rin po yung kanyang asawa si Adan ay ayan po si Eva ay nakatingin. Doon naman yung ahas na si Satanas. At ang sabi, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos na kainin niyo ang punong kahoy na yan? Sumagot siya, hindi naman. Hindi naman. Kasi yung inano niya, general yung demonyo. Totoo ba pinagbabawal na kumain kayo ng bungang kahoy? Hindi naman. Kundi ang pinagbabawal lang yung bunga ng puno pinagbabawal niya na wag daw kaming hihipo at kakain ito sapagkat mamamatay kami. Pero dito po ang nangyari sa verse 4, ito sinabi ng ahas. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Verse 5, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyan kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Take note, nakinig po si Eva. Maliwanag sa kanya. Di ba? Sinabi ni Satanas. Ang punong kahoy, ito nangyari. After na madinig niya, sinabi ni Satanas, dahil nandun sa tabi ng puno na pinagbabawal ng Diyos, ang punong kahoy ay napakaganda. Verse 6, sa paningin ng babae
At sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Ayan po. So makikita po natin dito, bumaksak sa kasalanan si Eva at si Adan. Paano po? Kasi nakinig kay Satanas. Hello? Hindi po pinakinggan yung sinabi nung una ng Diyos sa kanila. Bag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na sa gitnang ito. Pag kayo kumain ito, mamamatay kayo. Actually, nung kumain sila, hindi man sila namatay, hindi ba? Pero nagkaroon ng kamatayan ng tao. Kaya tingnan mo, sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Kasi galing tayo kay Eva at kay Adan. Hello? Kaya nga po, merong isang preacher nakakatuwa po kasi nabasa ko yung quote niya. Sabi nga, pag siya nag-preach, iniisip niya, ito na yung last na preaching ko. Amen? Kaya pag nag-preach siya, hindi siya nagpapa-impress ng tao. Sinasabi niya totoo. Amen? Bakit po? Kasi iniisip niya, last teaching ko na ito, preaching ko na ito. Amen? Alam niyo kung yung isipin natin, lahat tayo matino. Lahat tayo maayos. Bakit po? Araw-araw isipin mo, mamamatay ka. Di naman mag-iingat ka, kakainin mo, maging maingat ka, di ba? Maging conscious ka sa lahat ng bagay, di ba? O, dahil, hindi, bata pa ako, hindi, kain ng ganito, kain ng ganito, tapos mamaya, dinadialysis na, batang-bata pa lang, ang dahil nadadialysis ngayon. May problema sa kidney. Bakit? Soft drinks, lahat, bata pa ako Di ba? Tapos ngayon, pagdating, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Samantalang nung hindi malakas hindi siya paglingkod sa Panginoon. Tingnan nyo, ano ba? Kaya nga, ngayon pa lang, kaya nga po nung magising po ako, inisip ko, parang sabi nga, actually sabi nga niya, choose the one. Sabi ko, ano ba yung choose the one? Kasi ang nga niya yung pagsunod. Kasi marami sa atin ngayon, ang problema ng mga Kristiyano ngayon. May malaki nga, malaking church, ang dami, maliit. Walang problema doon sa malaki, walang problema sa maliit Kung totoo sana Pero hindi yun ang titignan ng Diyos kung malaki o maliit na iglesia. Kung konti ba ang matin dito, doon marami. Hindi paramihan yan. Kundi ang pupunta sa langit, yung tapat lang sa kalooban ng Diyos. Kasi ang dami po at nakakalungkot, marami ko nakita ngayon, nagsimula sa Panginoon, ngayon po, napunta sa maling relasyon. Nagpe-Facebook ba? Parang ako po ay hindi tumitigil at ako po ay nananalangin para sa kanila. Baka bigyan pa sila pagkakataon. Alam mo po nyo, basahin nyo yung Bible. Hindi ka tanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay. Di ba? Basahin nyo yan. 1 Corinto chapter 6 verse 9. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Mababasa nyo dyan ng mga pita ng laman na pag ginawa natin to, talagang totally hindi ka mapunta sa langit. Pero kung ikaw nakakilala sa Panginoon, ikaw ay nagkakaroon pa rin ng kasalanan, may pag-asa ka kung yung conviction ng Holy Spirit sa iyo, sinusunod mo. Kasi hindi mo tayo perfecto. Okay. Kaya nga sabi nga nung last preaching, ako'y naging tapat sa Diyos. Paano nangyari? Nakakasala ako, inaamin ko kay Lord, humingi ako ng tawad. Amen? Kayo ba? Tatago lang tayo. Kaya nga, napakahalaga po yun. Sumuway ang unang tao, si Eva at si Adan. Kaya tayo ngayon ay ganito, makasalanan at may kamatayan. Kung di po na nagkasala si Eva at si Adan, wala po tayong kamatayan. Wala po tayong kamatayan sa laman. Amen? Kaya nga doon sa Roman chapter 5 verse 12 MBB, sabi doon, Roman chapter 5 verse 12. Ayan po. Alam nyo, kaya tayo naglalagay ng ganyan. Parang nakatulong kasi nakikita ko parang iba hirap na hirap din magbukas ng Bible. At minsan walang dalang Bible. Pero mga kapatid, napakahalaga po na wag na hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos hanggang hindi natin naliliwanagan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pagsasalita mo pa lang, pag-iisip mo pa lang, merong gusto ng gawin ng Diyos. Yung pamumuhay mo araw-araw kung nagbabasa ka ng Bible. Kaya nga sabi dito, Roman chapter 5 verse 12, basahin po natin, nandiyan po sa monitor, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, yan po ay si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumagan pang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga po, tayo po yon.
Tayo po ang nagmana hanggang ngayon, kaya po lahat ay makasalanan, lahat ay mamamatay. At wag natin sabihin na tayo po ay hindi parurusahan ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Kahit po nakakilala ka sa Panginoon, pero kung di ka totoo, haharap po tayo sa Diyos. Yun lang nga po rapture, pag naiwanan ka na, napakahirap po. Natanggihan ka ng Diyos. Sa ngayon, hindi nung matanggi ang Diyos. Totoo po. Pero pagdating ng paghuhukom, utak ng panahon, siya po ang tatanggi. Di ba niyo natandaan yun sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karera ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng amang nasa langit. Ano ba ang unang kalooban ng amang nasa langit? Kaya nga sinugo niya ang kanyang anak, si Jesus Christ, upang maging palabas natin ngayon, mahal na araw. Di ba? Nakita ko nga sa amin ang daming mga palaspas, saka pagandahan ng palaspas, di ba? Yeah, di ba yung ganun? Palaspasan pala ngayon, di ba yung sumahal na araw. So nakakatuwa naman kasi nga inaalala nila yung nangyari sa Bible. Kaya natitingnan po natin, hindi man makita sa buhay. Di ba? Actually, hindi naman po natin nangahatol. Pero totoo po yan kasi po ako isang reliyosong tao, manata ako, at kung ako magsimba po, Miyerkules po, Biyernes, saka Linggo. 3 araw. At ako po yung namamanata sapagkat ako yung pinaghimalaan nung ako'y bata pa. Hindi po niyo kilala ako. Taningan ako ng 24 hours sa buhay ako. Maraming himala, maraming ginamit. Andiyan na yung mga faith healer, ginamit yan. Kaya ako ay maraming malaki ang paniniwala ko sa ganyan nung una. Kaya ngayon po, napili ko po ang mag-obey kay God kasi po naliwanagan ako sa salita ng Diyos. Na ang kasalanan ay pumasok sa libutan sa pamamagitan ng isang tao. At Romans chapter 5 verse 17, sabi po dito, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Totoo po yan. Sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. So, kayo po yon, tayo po yon. Kung tunay po tayong mananampalataya ng Panginoon. Amen? Hindi po lahat ng tao, keso si Jesus Christ iti kapagtubos, hindi lahat ng tao ay matutubos sa kanilang kasalanan. Hindi lahat ng tao ay pagkatawarin sa kanilang kasalanan. Kung hindi po sila mananampalataya kay Jesus Christ. Yan po tandaan natin, kaya nga po yung evangelism, kailangan gawin natin, kailangan manalangin tayo sa mahal natin sa buhay. Napakahirap po mga kapatid, di ba? Pag-iisipin ko po, di ba? Nakalagay po sa Bible, namamahinga ka sa piling ng Diyos, tapos makita mo yung mahal mo sa buhay, nangangaltang ngipin, at araw-gabi tumatangis dahil sa apoy, at doon ang uod na hindi namamatay, at ang apoy doon na hindi namamatay. Nakakatakot naman pastor yan. Basahin mo Bible para hindi ka matakot. Kasi kung matatakot ka, kung nababasa mo yan, yung makokondisyon ng isip mo Hindi, nakokondisyon tayo ng isip natin ngayon, kundi yung mga bagay na didignan sa AI, ganito yan. Hindi, ang Diyos ay ganito, ang daming katuruan ngayon. Kasi nga hindi ka nakatutok sa Bible, nakatutok ka sa AI, nakatutok ka sa gadget, kasi ang dami nagtuturo ngayon. Pag naiwanan ka ng rapture, ganito gawin mo para maligtas ka. Hello? Sino may sabi sa inyo, pag naiwanan ka ng rapture, maliligtas ka pa? Hindi ko po alam, ayoko magsabi. Diyos lang nakakaalam, pero ang sinabi, pagbabalik ng ating Panginoon, mula sa ulap, bababa siya, at kukunin niya ang mga mananampalataya na namatay at buhay pa. At pagkatapos kukunin sila, dadagitin, kaya yung rapture, dadagitin, kukuhanin, dadalhin sa alapap, dadalhin sa langit, at pagkatapos lalabas ngayon ang Antikristo, parulusahan ng mga taong ay kumilala sa Panginoon, at ang Israel, ang bayang Israel, doon sila maniniwala kay Jesus Christ. Iyon, nakasuot sa Bible yun, mangangaral sila ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung mangangaral sila sa lahat ng bansa o sa mga Israelita lang. Hanggang ngayon po, di ba? Hindi naniniwala ang Israel kay Jesus Christ. Kaya nga po, pinagtatawanan nila si Jesus Christ kahit ngayon. Pero dahil sa pangako ng Diyos, kaya nga po, basahin niyo yung Bible. May sa Facebook ngayon, inilalait doon ni Netanyahu. Apo, yung Prime Minister, si Jesus Christ. Siyempre, ang paliwanag po doon kasi hindi sila naniniwala kay Jesus Christ.
barado pa yung isip nila sa pagtanggap kay Jesus Christ. Hanggang ngayon, nag-aantay pa sila ng Savior, ng tigapagligtas. Pero may mga Israelita na po, may mga Hudyo na po, na naboborn again na. Pero hindi pa sila, maliit na porsyento pa lang po. Kasi nakasulat sila sa Bible. Kaya nga po, tayo po'y mapalad, tayong mga hentil. Kaya nga po, paano ko pipiliing sumunod? Biro mo, dati hindi ka kabilang sa pinili ng Diyos. Sa kasaysayan, ikaw ay isang hentil, isang pagano. Ngayon, ikaw ay magiging anak ng Diyos, magiging bayan ng Diyos, katulad ng Israel. Wow! Pero yun, nababaliwala po ngayon eh. Parang nagmamataasan pa tayo. Minsan, ang paglilingkod, parang naging competition pa. Huwag pong ganon. Para sa akin, kung malaki o maliit na iglesia, kaya nga po sabi ko, magtulungan tayo. Kailangan natin mangaral ngayon. Kaya nga po, meron tayong kapatiran dito, nakita natin, papunta pala, may church dito. So, pinagpiliin natin yung pastor. Sabi ko, tulong lang tayo. Kasi po, alam nyo, kung ikaw po o sa inyo po, merong maging pastor o maging manggagawa, makakaakay kayo ng 100. Ako 10 lang. Ikaw 100. Di maganda, di ba? Maraming maliligtas, di ba? Pero kung itatago natin at di tayo magtutulungan, competition, anong kinalaman natin doon? Sa gagawin ng Panginoon. Walang maitutulot yun kung magko-competition tayo at magkapataasan tayo at magkapagalingan. Hindi po kailangan niya ngayon. Ang kailangan niya, gumising tayo. Amen? Choose to obey God. Piliin mo. Magkaroon ka ng wise decision sa iyong buhay. Sabi nga po dito, sa Filipos chapter 2, verse 5 to 8. Opo. Sabi nga po dito, verse 5, MBB. Okay. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Katulad ni Jesus Christ, yung kaisipan natin. Tama. Kasi pag naging kaisipan natin katulad ni Jesus Christ, ayan, ito po nangyari. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi siya ipinapilita manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kamantay ng Diyos at namatay na isang alipin at namatay na isang alipin. Nabuhay na isang alipin. Ayan. Ipinanganak siya bilang tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Kaya titignan po natin, naging masunurin si Jesus Christ. Kaya parang ganito lang po, no? Kung si Jesus Christ ay nagpakumbaba, mataas ang kanyang posisyon, Diyos siya eh, di ba? Ikaw po, ano posisyon mo? Manager ka ba? O secretary? O ano ka ba? Ano pinag-aralan mo? Engineer ka ba? O ano? Ako, marine engineering eh. Sino ka? Ano ka ba? IT ka ba? O ano ka ba? Teacher ka ba? Ano ka ba? Hindi yun ang pinag-usapan dito eh. Kaya mo magpapakumbaba. Kung si Jesus kaya nagpapakumbaba, pangalawa, nung nagkatawang tao siya, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ikaw ba, hanggang sa huli, sasama ka sa ministry? Sasamahan mo ba yung grupo mo kung may gawain kayo? O kung may kotse ka na, lilipat ka lang doon sa malaking church dahil doon maganda at lahat ng umatin doon di kotse. Amen? Hindi ko po kayo, kasi nakita ko lang po yan eh. Kasi may umatin po dito, minsan, laging labas ng labas kasi may kotse siya. Ang paradahan natin hanggang dyan sa highway. Laging labas ng labas. Tapos nung kita kami, umatin ako ng meeting doon sa CCF, may meeting kami. Nakita kami, Pastor, nahiya siguro sa akin. Pastor, hindi na ako matin kasi nga dito na po ako matin dahil may parking. Maligaya. Hello? Okay lang yun. Kasi inisip ko noon, okay lang, walang problema kasi nga, hindi ko siya pag-aari. Hindi ko kayo pag-aari. Amen? Maaaring siya, naghahanap. Okay, kailangan komportable ang hinahanap, maging komportable yung kanyang kotse. Diba? Pero hindi ko sasabi, hindi naman natin, kaya pinag-pray ko ako pinag-pray ko ngayon ang lahat ng iglesia, kasi yun ang aking layunin sa buhay, makatulong, kahit kanino. Hindi lang yung sa salita, kahit sa gawa. Kung may mga gawa lang ako, sabi ko, Lord, sana, yan, kung walang gitara sila, magbigyan natin ng gitara. Dati namimigay tayo yung mga pinaglumaan natin. Pero ngayon, mahirap na eh. Kasi
Maraming mga bagong, mahirap magbigay ngayon kasi makakasira ng ano eh. Buti pa kung may bago, magbigay tayo ng bago. Pwede na naman yung mga luma, kung magagawa ng paraan. Kaya nga napakalaga po yun na, yan po, si Jesus Christ, kung si Jesus Christ ay nagpakumbaba, so, paano po tayo? Hindi tayo marunong magpakumbaba. Mataas pa rin tayo. Mataas ang pride natin. Pagka ay magpatawad, laging pintas ng pintas, laging nagkukumpara. Alam mo mga kapatid, yan po yung malaking problema ng church ng mga tao kasi lahat tayo may kahinaan. Wag po kayo ma-open sa akin, pero dapat pakinggan po nyo kasi po para sa akin, gusto kong makatulong. Tulad ng sinabi nga po sa inyo, mayroong pagkakataon po na minsan yung nadinig po natin, nakakatulong yan. Katulad ko, napapagalitan pa nga ako eh. Pero nakatulong sa akin. Kasi nung mapagtagumpayan ko yung ganung bagay, kasi habang ako pinapagalitan, naaalala ko na tungkulin ko to talaga sa Diyos. Nung ginawa ko ito, ang hirap talaga. Pero nung ito'y mapagtagumpayan ko, ang daming blessing. Amen? Totoo yung sinabi sa Santiago. Diba? Pagkaraan ng pagsubok, mapagtagumpayan nyo ng pagsubok, hindi ba, lalago ang inyong pananampalataya. Amen? Pero hanggang di tayo na-challenge, ayaw natin mag-move, ayaw natin kumawala sa comfort zone. Doon po sa, dito na lang ako, mahihiyain ako, wala akong pinag-aralan, yung mababa ang pagtingin sa sarili, alam nyo, pride po yan eh. Anak ka na ng Diyos eh. Sabi mo sa tabi mo, anak ka na ng Diyos. Sabi sa Bible, lang sino man tumanggap at nanampalataya kay Jesus Christ, ay anak ng Diyos. Kaya nga brother and sister eh. Kaya nga brother and sister eh. Di ba? Kaya tayo magkakapatid eh. Anak ka na ng Diyos eh. Sabi mo, wala kasi akong pinag-aralan. Sino ba ang Diyos mo? Sobra naman pagpapakumbaba yun. Kaya hindi paggamit. Nahihiya ako eh. Hello? Pastor talagang ganun. Kaya nga po, matutulungan ka. Totoo po yan. Sa 700 Club, kung nakikinig kayo noon, kaya ang hirap nga noon. Buti nga ngayon, ewan ko kung nabago na oras. Merong isa pong tigatundo pa to, no? Talagang sa babae siya. Ano talaga siya? Mahihiyain talaga siya. Pag-aaral lang. Pero maganda siya. Pag-aaral lang. Ayun. Tapos sa bahay lang, ayaw niya makipagkapit bahay. Nakakulong lang sa loob ng bahay. Ngayon, nung siya po ay manood ng 700 Club, tapos hanggang sa umatin siya ng Bible study, so matutal, madang huli, ayun po, kasama na siya sa ministry, doon sa lugar nila, nagputuro sa bata, nagba-Bible study. Amen. Bakit? Kasi tinanggap niya si Jesus Christ eh. Pero kung tayo po ay hindi pa ganon, ay ibig sabihin, baka may problema ka. Hindi ka pa nagkakaroon ng wise decision sa iyong buhay. Ayoko na ng ganito. Amen? Hindi ka makakalaya hanggang hindi mo sinasabi sa sarili mo, ayoko na ito. Amen? Kaya marami po yung bound sa utang. Kasi ayaw ko wala sa utang. Pero dahan-dahan. Opo. Kasi kami nabuhay sa utang. Strel me. Amen? Kwento nga po sa inyo eh. Bahid kuha nga eh. Pamasahe ko pagdating sa trabaho. Di ba? Naranasan ko yan eh. Kaya nga mga kapatid, hindi ko sinasabing naranasan ko, kinukwento ko lang. Kasi matibay ang kalooban ko, di ako nahihiya sapagkat nakita ko kung paano ko tinulungan ng Panginoon at paano ang ginawa ko na paglilingkod sa Diyos. Hindi ako perfectong tao, but may pagkakataong umiiyak ako sa Panginoon. Kasi pag binabasa ko, Lord, sabi mo ganito, bakit ganito ang buhay ko? Diba? Hindi mo ako pinasakay sa barko, pero bakit ganito? Diba? Pero ngayon ko naintindihan, bakit? Sa ngayon kasi, pwede ko kayong himukin, magtiwala kay Lord. Tama? Nauna lang ako sa inyo. Paano kung ito nga ang last day o ito na yung huling panahon na malapit na dumating ang Panginoon? Ano pa sasabihin ko sa inyo? Guguyuin ko kayo? Okay, atin po kayo, maganda po, pagkapalain kayo sa Panginoon. Manapa, yun po ang Espiritu sa huling panahon. Yung magagandang gustong madinig ng tao, yun lang ang gusto niyang pakinggan. Ito po ang Espiritu ng huling panahon. Ayon na itutuwid ng tao. Amen? Mataas na ang pride ng tao. Tingnan mo katabi mo, hindi ikaw yan. Yan. Kasi nandito ka eh, nakikinig ka eh. Maliban na lang, nandito ka, mamaya, galit ka sa akin. Samahan tingin mo sa akin, Pastor, tinamaan mo, parang ako yung pinatatamaan mo ako kanina, di ba? Abangan ako dyan sa labas. Hello?
Ako yata pinatatamaan ng pastor eh. Totoo naman eh. Kasi kung ikaw may kasalanan, ikaw na yun. Pero ano yun? Hindi ko ginagawa sa labas yan. Pero bakit, mga kapatid, dahil naniniwala po ako sa inyo, makakaakay kayo ng 10, makakaakay kayo ng 100. Magagamit kayo para sa mga tao, para mangaral ng salita ng Diyos, para mga tao ay magkaroon ng pag-asa. Hello? Pero kung hindi mo napili ang sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Tandaan mo yan. Nahihirapan ka. Ayan po. Kaya napaganda po yun. Sabi nga po ng John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. So ang tunay na alagad ng Panginoon ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya napakalaga po yun. Pangalawa, stay on Jesus. Sabi nga po natin, stay. Ayan. So manatili ka kay Jesus. So manatili ka kay Jesus, bakit po? Kailangan po natin yan. Hindi po yung maating ka lang ng church, nagbabasa ka ng Bible, nasa Panginoon ka na. Hello? Kahit ang demonyo, nagba-Bible study rin po yan. Kabisado niya ang Bible. Pero ang isang tunay na alagad ng Diyos, nakikinig at sumusunod. Iyon po ang kaibahan ng Kristiyano, tunay. Pero kung ikaw ay Kristiyano lang dito, ang dami mong alam, pero wala kang ginagawa, at ang ginagawa mo ay taliwas pa doon, sinasabi mo, pag-ibig, pag-ibig, pero wala kang pag-ibig. Pag galit ka. Pag masama ang loob mo, masama ang loob mo. Ay ka magpatawad. Samantalang sinasabi sa Bible, anak, magpatawad ka, sapat pinatawad ka ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito kung sino ang may dahilan, kaya ka naggalit o kaya ka nagkasala sa iyo, may himingi ba ng tawad o hindi. Ang sabi ng Bible, lagi ilagay mo sa puso mo ang pagpapatawad. Pakawalan mo ang taong iyon. Ipanalangin mo siya. Ikaw ang magtatagumpay. Kaya napakalaga po yun. John chapter 15 verse 5 to 6, 7. Asabi po dito, verse 5 ng Salita ng Diyos, translation, kung nandiyan na po. John chapter 15, verse 5, sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga, at ang taong nanatili sa akin, at ako rin sa kanya, ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tandaan po natin, kaya napakalaga po yung relasyon. Hindi religion. Hindi nasa loob ka ng kapilya ng Galilean, Kristiyano ka na. Hindi po. Baka nagkakamali tayo. Hanggang hindi mo binubuksan ang puso mo, hindi ka nagsisisi na yung kasalanan, at hindi mo tinanggap na si Jesus kasi namatay sa iyo, kasalanan. At pinapasok mo si Jesus sa iyong puso. Pag hindi mo pa ginagawa yan, hindi ka pa maliligtas. Kailangan ka ma-born again. Sabi nga, except a man be born again, he cannot enter, he cannot see the kingdom of God. Hindi ka makapasok sa kanan ng Diyos kung hindi ka mababorn again. So ang born again ay kailangan may proseso. Makilala mo ikay makasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ na tigapagtubos ng ating kasalanan. Kung hindi mo nagagawa yan, hindi po mangyayari yan. Kasi stay ka kay Jesus Christ. Hindi ko mo nasa loob ka ng iglesia, kaya napakalaga sa akin na intindihan mo ang kaligtasan, ino-open ni Jesus Christ. Kung nandito ka at hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, bumalik ka sa nagturo sa iyo, tumakay sa iyo. Hello? Kasi malaking kabiguan po yan, mga kapatid. Para ka naglalakad. At yung lagi kong ginagamit ngayon, hanggang ngayon ginagamit ko. Nag-share tayo dito ngayon sa San Pablo. Isang kabataan doon, may sarili siyang negosyo, tindahan. Sabi ko, kapatid, kung ikaw ba'y kukuhanin na ni Lord? Malapit na mahal na araw. Hindi ba si Jesus Christ, pinako sa krus? Di ba? Para iligtas po tayo. Ikaw ba kung sakaling mamatay ka, alam mo kung saan pupunta? Hindi ko. Ang tuloy na sumagot, hindi ko po alam, hindi ko po sigurado. Hello? Kilala si Jesus Christ. Pero wala sa puso. Kaya simple lang ang pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Mahabag ka lang. At habang ikaw ay nahabag, mag-obey ka kay Lord, mag-stay ka kay Jesus, sabihin mo lang, kailangan mo si Jesus Christ. Iyon lang po. Dahil si Jesus Christ ang namatay sa krus. Maging ang preaching natin, sabi, Christ-centered tayo lagi.
Ano yung sinasabi? Si Jesus Christ, si Jesus Christ. Okay. Ano ba kung sabihin na si kaligtasan, si born again, si Jesus Christ. Ano ba kung sabihin kang gano'n, naman totoo. Yun ang kailangan ng tao. Kasi naman ang daming pangangaral, nakakalungkot nga sapagkat nangangaral kami dyan sa Kapitolyo, meron na kabataan, tumayo pa yung kabataan, sabi niya, born again na po ako, mati na po ako sa church. Pero ang tanongin siya ng pastor, anak, kung ikaw ba'y kukuhanan ng Panginoon, alam mo kung saan pupunta, nakakahiya pa eh. Bakit? Ang dami nakikinig doon. Sabi niya, hindi ko alam. Hello! Paano ka makapag-desisyon na paggamit sa ministry, ikaw pala hindi sigurado? O nagdidesisyon ka, parang hindi ka pala totoo. Humahayo ka, hindi ka pala totoo. Amen? Nakakalungkot po yan. Pero sabi ko, hindi po naman nangangahulugan na yung bata na yun ay hindi paligtas. Kaya nga sa Bible study namin, sa Balagtas, sabi ko, ligtas na po kayo. Kasi may mga tao kasi na hindi niya matanggap, kasi lalo kung bago na, iniisip niya marami pa siya nagagawang kasalanan. Di ba? Pag ganun po ang kaisipan natin, kaya nga biyaya eh. Pag sinabing biyaya by grace, hindi tayo naligtas dahil ikaw ay mabuting tao at marami kang ginawa. Wala ka pang ginagawa, nagpasya ka lang, tanggapin si Jesus Christ, nagsisina ka ng iyong kasalanan, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Tapasok si Jesus Christ sa puso mo, pamagitan ng Holy Spirit. Bino mo, Holy Spirit papasok sa iyo, sino ka? Kaya kung alam mo ang katotohanan ito, magiging proud ka sa sarili mo. Bino mo, may Holy Spirit ka, nandito si Lord sa puso ko. Hello? Kaya lang, lumalabas sa'yo, puro pintas, puro ganito, puro, di ba? Ano yan? Tapos nahanap, Lord, pagpalain mo kami. No. Sabi na Santiago, ang dila ay parang makamandag. Di ba? Parang apoy yan. Maliit, pero malaki ang nasisira niya sa buhay ng tao. Tama naman yun eh. Nakakapatay ka ng tao. Di ba? Nasisira mo yung reputasyon ng tao sa pamagitan ng dila. Pwede ba ang balon ay kukuhanan ng tubig alat at tubig tabang? Hindi pwede mangyari yan. Gayun din naman, ang dila natin, nagpupuri tayo sa Diyos, pero ang dila natin, ginagamit din natin sa chismis, sa kung ano-ano ang pagbibintang. Hello? Tama na, Pastor. Dugon-dugoan na ako. Kasi gusto ko po, paglabas natin dito, sa bawat linggo na paglabas natin dito, lagi tayo nare-repress. Alin niyo kung bakit? Ang daming taong nangangailangan ngayon. Nasisira na loob. Kabibili lang po namin ng gas. Ma-order po kami ng gas. 3 days yata kami nagantay. Alam po ba niyo magkano? 1,250. Sabi ko sa misis ko, sige, kumuha na tayo parang pang-emergency. Kasi may pambili pa. Baka dumating ang panahon, huwag naman sana mangyari sa atin, na may pambili ka, wala ka na mabili. Kaya ako inaayos ko po yung gumawa ko ng kalan, nakita po ako ni si Pastor Jello kahapon, ay nagpuputol ako ng bakal, gumagawa ako ng kalan, pangkahoy. Kailangan maging wise din tayo. Kaya napakalaga po na mag-stay ka kay Jesus. Bakit? Kasi po yung nangyayari ngayon, hindi ka reklamo na, alam ba naman to, tumaas na naman. Hindi. Kung naka-stay ka kay Jesus, maintindihan mo, malapit na dumating ang Panginoon. At sabi nga sa verse 6, hindi na natili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at ihahagi sa apoy para sunugin. So ito po ay simbolo ng impyerno. Kaya ang mga taong walang relasyon kay Jesus Christ, pupunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mahal sa buhay, hindi ka titigil kung tunay ka nagmamahal sa Diyos. At naintindihan mo ang salita ng Diyos, hindi ka titigil ng pananalangin para sa mahal mo sa buhay. Yan ang ginagawa ko po ngayon. Hello? Kahit panalangin mo. Bakit natutuwa ka ba? Paano kung mamatay ang impong mo? Impo, ang tawag na anda. Yung mga kapatid ng lolo mo, gano'n ang tawag namin doon, anda, impo, lolo, di ba? Kaya yung lolo ko bago mamatay, mahina ang tenga. Sabi ko, Lolo, si Jesus Christ ang namatay sa krus. Sabi ng tiyahin niya, nag-aaway ba kayo maglolo? Hindi, mahina ang tenga ng lolo ko eh. Okay. At least pati yung mga tiyahin ko nakikinig, di ba? Pero ako mahiyain tao. Amen? Mahiyain po akong tao. Pag tayo lang magkasama, tahimik lang po ako. Pero pag sa gawain ng Panginoon,
naging matapang ako. Dahil lingkod ako ng Diyos. Hindi ko pwede ikahiya ang Diyos. Kaya kung manatili kayo sa akin, 7:7, ang mga salita ko ay manatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hingin ninyo. Yung gusto natin, laging nare-receive ng merong answer prayer. Ayaw naman tayo sumunod. Ayaw natin manatili kay Jesus Christ. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Nagbabasa nga tayo ng Bible, hindi naman natin pinamumuhay. So, yun po yung pananatili. Nanatili nga siya yung salita ng Diyos, nakaimbak lang. Wala rin. Parang pagkain lang yan, naimpatyo ka. Di ba? So, hindi tama po yan. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Ang sabi po dito, salita ng Diyos, kaya mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu upang hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nanais ng ang nanasa ng laman, laban sa nanasa ng laman at ang magkalaban ng dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. So magkalaban po, yung nais ng Espiritu at nasa ng laman, magkalaban po yan. Kaya sabi, wag natin paglaanan. Yan po, wag natin pagbigyan. Paano yun? Kasi nga, lagi kang nanonood ng pornografiya dito. Hello? Pastor, bakit? Kasi pag nag-scroll ako dito, ang dami nga nakikita. Kaya buti na lang matulin to gumaganon, di ba? Yung touch screen, di ba? Kung hindi, tatagalan pa Ang dami. Kaya nga, sabi ko, ang daming panganib ngayon sa mga Kristiyano. Kaya, ewan ko kung gaano tayo katibay. Talagang hindi natin nasisilip. Nahihintuan yung mga kalaswaan at mga kalokohan na ini-inject ng sanlibutan. At marami na po ngayon ay bumabaksak sa maling relasyon, immoralidad. Pero kung hindi ko po ituturo ito, malaging kasalanan ko po. Bakit? Ako mismo, nakikita ko. Pero pastor, nakunood ka siguro. Hindi. Ginaganon ko na lang. Kaya maganda, touchscreen. Madaling ganon. No? Kaya napakalaga po yan. Romans chapter 8, verse 6, sabi dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay namumuhay, ikaw maging makalaman, paano yan? Puro ikaw, ako. Yung pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa libutan, yan ang lahat. Kaya si Eva at si Adan, di ba yung sabi nga niya, nakita niya, lust of the eyes, yung pita ng mata. Tapos nung naisip niya, masarap. Lust of the flesh, yung pita ng laman, masarap yata ito. Tapos yung pride of life, sabi ni Eva, mas maganda kahanga yung maging sikat maging parang Diyos. Hello? Kasi ang pinakinggan niya, si Satanas. Kaya kung nakikinig kayo lagi dito, si pastor, hindi, maganda to, marami akong marunong ako magpaliwanag, yun siguro maganda. Di ba? Sa totoo lang, ang daming marunong ngayon sa Bible. Ang daming marunong, pero hindi makita sa buhay. Bakit kanyo? Kung lahat po ng Kristiyano ay humahayo, ang dami na po natin ngayon. Tama? Bawat isa may naalagaan tayong kaluluwa. Meron kang kaibigan, may meron kang kay. Maliban na lang kung wala kang kay. Wala kang kapatid, wala kang kaklase, wala kang kumare, kumpare, ano pa kay? Kababayan, ano pa? Kababaryo. Basta may kay ka. Tiyak na magagamit ka ni Lord. Kumare, kumpare. Kaya napakalaga po yan mga kapatid. Kaya bandang huli, fear God. Ito pa, matakot ka sa Diyos. Kaya kung minsan na parang, paano ka matatakot sa Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit ka matatakot? Huwag ka matakot. So, pero mga kapatid, magkaroon tayo ng takot sa katotohanan. May sinasabi ang Biblia. Sabi nga ng Proverbs 1:7, sa English po ito, NIV, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, ang Biblia, sabi dito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal.
Kaya mga kapatid, sa Aklat ng Kawikaan pa lang, sinabi na, kung ikaw ay may takot sa Diyos, dito ang simula ng kaalaman. Kaya kung wala kang takot sa Diyos, wala kang patumangga kung magsalita, wala kang patumangga sa iyong ginagawa. Pagkalawas ng kapilyang ito, balik ka sa dati. Pero pag nasa loob ng kapilyang ito, banal na banal tayo. Hindi po ganyan ang tinuturo ng Biblia. Kundi may nakakita at wala, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Maging tapat ka sa Kanya, sapagkat kasama mo siya sa puso mo. Hello? Walang magsusumbong sa akin kung ano ginagawa nyo. Amen? Sa inyo yan. Ang karapatan ko lang na binigay sa akin ng Panginoon, paalala sa inyo, na meron Diyos na buhay, at sinabi niya, yung mga kasalanan na kasulat sa Biblia, wag natin gayahin. At mismo ako tinuturuan ng Panginoon, at kasama ninyong tinuturuan. Amen? Lahat po tayo. Kaya hindi po pwedeng masabi natin na may takot tayo sa Diyos, pero wala naman tayong ginagawa. At yung salita ng Diyos, hindi natin pinamumuhay. Kaya Matthew chapter 10, verse 28-31, ang Biblia, so translation, sabi nga sa 28, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo ang siyang makakapapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Sa Lucas 12:5, ayan po, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Make a wise decision. Kaya nga sabi doon sa Episode chapter 5:17, kaya huwag kayong kumilos nang hindi nag-iisip. Kung hindi, unawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Samantalahin nyo na makagawa kayo ng mabuti. Verse 16, sapagkat marami nang gumagawa ng kasamaan sa mundo. Mga kapatid, matakot ka sa Diyos. Kasi pag hindi mo ginawa yan, mga kapatid, at wala sa puso mo yan, hindi ka natatakot sa impyerno at hindi ka naniniwala sa impyerno. Kaya po ako natatakot eh. Kaya po ako nananalangin doon sa mga Kristiyano. Nakita ko ngayon po bumabalik sa dati at masahol pa ang ginagawa. Natatakot po ako. Kasi alam ko, sinabi sa Bible, wala nang hain. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay mahabagin hanggang ngayon. Pero pag dumating na siya, wala nang awa-awa. Sa panahon ng paghuhukom, wala nang awa-awa. Wala nang grace. Wala nang biyaya. Kasi binigay na lahat ng pagkakataon sa atin. At isa pa ganito, ang hirap po, hindi tayo nagamit ng Panginoon. Walang impact ang salita ng Diyos sa atin. Walang impact ang pagiging Kristiyano natin. Hindi nakaka-impluensya. Mapakahirap po yan. Gising po tayo. Huwag tayong paggamit kay Satanas na tayo pa ang maging katitisuran upang yung mga tao hindi makapunta sa Panginoon. Huwag tayong gumawa ng mga division sa loob. Totoo po yan. Dati na nangyayari yan. At hindi po taga naalis yan. Pero para sa akin, hindi po yan makakalugod. Ang magandang magagawa po natin sa panahon na yon, ngayon, ay yung pong makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag po kayong tumingin sa ibang church. Huwag kayong tumingin dito ka tumingin sa tinakatayuan mo. Kung saan ka nilagay ng Panginoon. Sa sarili mo. Tignan mo sarili mo. Kahit pumunta ka ng 1,000 church hanggang hindi ka nagpapasya to obey God, walang mangyayari. Kaya napakahirap po mga kapatid. Kung hindi tayo manatili kay Jesus Christ, sa Kanya lamang tayo mapapanuto. Huwag kang maawa sa sarili mo. Nagpapaawan ako walang ganito, walang ganon, walang ganon. Huwag! Huwag kang maawa sa sarili mo. Mahal ka ng Diyos. Manapat, checkin mo ang sarili mo.
sa sarili mo, maawa ka pa sa ibang tao. Kasi po, kung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, kahit matigas ang ulo mo, pagtsatsagaan ka ng Lord yung mga tao wala pa relasyon sa Panginoon, dapat, di ba, puro sarili na, awa ako, wala akong ganito, wala pa akong ganito, buti pa siya. Hindi po ganun Kung wala ka po doon, at tandaan nyo, sabihin ko sa inyo, i-bless kayo ng Panginoon kasi may blessing na darating sa inyo. Alisin natin, ang dami po, nagpapatotoo, nananalangin, ngayon may bahay na kami, ang pangarap ko natupad na, pero hindi ka pa perfecto, di ba? May ginawa ko lang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito na yung panahon. Ang bansa natin, namumblema ngayon sa langis. Pero good news. Good news dahil sa Mindanao, lumalabas yung mga langis natin. Kaya may plano ang Panginoon sa Pilipinas. Ang problema, hindi pa rin tayo maayos. Kasi hindi tayo masaya. Kristyano tayo, hindi tayo masaya. Dahil kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Baka hindi pa tayo nagbabasa ng Bible. Nagbasa man tayo ng Bible, hindi tayo sumusunod. At kung minsan, yung ginagawa natin para sa Panginoon, tinatakal natin. Kaya nga, sabi ko, Lord, lagi matigas, masakit may masakit sa akin. Minsan tuhod ko masakit. Pero gusto mong pumunta dito, ang daming gagawin. Ang daming kong gustong ayusin. Ang gawain natin sa Matimbo. Kaya lagi ako nakipag-usap kay Lord. Lord, pinag-pray ko nila yung mga kasamahan natin doon. Iayos nila yung ating gawain doon. Kasi ang gawain natin doon nakatent lang. Nandun sa kalikod ng bahay ng kapatiran. Pero may lote na tayo ngayon doon. 200 square meter. Salamat po sa panalangin. Tingnan nyo, konti lang ang nagawa natin, panalangin natin, tinutugon kagad ng Diyos. Gaano pa? Palagay nyo, sana magkaroon kayo ng magandang palagay sa buhay nyo. Hindi ito yung haka-haka lang. Totoo ang Diyos. Make a wise decision. Kanino ka maniniwala? Sa sarili mo? O doon sa nakikita mo? O nararamdaman mo? Emotion mo? Malungkot ako ngayon hindi mo na ako talaga Hindi. Ang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, hindi nakabatay sa emosyon, sa feeling mo, sa pagkaunawa mo, kundi ano ang truth na sinabi sa Bible. Ano ang salita ng Diyos? Manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang mga salita ko. Ano man ang hihingin nyo, ipagkakaloob ko sa inyo. Amen? Pastor, ginawa ko na yun. Bakit wala pa? Huwag kang magmamadali. Dahil may panahon ng Diyos. Merong tamang proper time ang God para sa atin. Kasi kung ako'y pinayaman kagad ng Diyos nung ako po ay nagpastor, mayabang ako ngayon, mayabang lang. Walang patotoo. Pero nakita ko, kahit nagpapastor ako dito, umiiyak ako sa problema para masabi ko sa inyo ngayon, kahit mamatay ako ngayon, sasabihin ko sa inyo, totoo ang Diyos. Maging totoo ka lang. Lumayo ka sa lahat ng uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Minsan naging Diyos natin, sarili natin. Pamilya, boyfriend, girlfriend, pangarap, pinagpapalit ang pagsamba sa Diyos. At minsan, wala na tayo doon sa mga pagsamba sa mga iba't ibang Diyos. Kapatid, napakasakit. Pero ito ang katotohanan. May ginagawa ang Diyos ngayon. Kaya po ako naniniwala, merong revival na mangyayari sa Pilipinas. Ang masakit na sinasabi ko rin po, na pwede natin malanasan, sinabi ni Jesus Christ, merong nauna na nahuli. At merong mahuli, nauna. Baka yung bagong mananampalataya, tuwang-tuwa, ang daming blessing, pero yung matagal na. Bakit ako? Wala pa. Kasi 20 years, matigas ang ulo. 15 years na sa Panginoon, matigas pa ang ulo. Hello? Kaya pwede mangyari. Pagka nagkaroon revival. Amen?
Pero ngayon ang pagkakataon, mga kapatid, anong gusto mo himala ng Diyos? Nasa iyo yan. Nasa iyo na Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gagawa sa iyo. Kaya habang hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, hindi kikilos siya ng malakas sa buhay mo. Pero kung gagawin mo, isusuko mo ang buhay mo ngayon, sige po, ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Mauhaw tayo. Mauhaw tayo. Sabi nga tulad ng usa, mauhaw tayo sa tubig. Kung ikaw po ay nauuhaw ngayon at gusto mong maranasan ang pagpapala ng Diyos at gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, huwag kang titigil, kapatid. Itaas mo ang iyong kamay. Patuloy. Magsuko ka ng buhay sa Panginoon. Sige po. Tayo po ay manalangin. Ama Banal, maraming salamat po. Pinupuri po kita at pinasasalamatan. Salamat po sa buhay at kalakasan. Inilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Sige po, magkaroon tayo ng 1 minuto. Hallelujah. Ilapit mo yung sarili. Sige po, ikaw nakakilala sa iyong sarili. Ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Ano ang gusto mong ipagkaloob sa iyo ng Diyos? Ano ang pangarap mo? Sige po, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Ako na lang po ang manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Salamat po sa araw na ito at muli mo kami pinaalalahanan. O Diyos, ikaw po ay nandyan. God is always there. Ang kailangan lang pong gawin namin ngayon, magkaroon ng wise decision. Matalinong pagkapasya para sa iyo. Hindi para sa aming sarili. Sapagat ang lahat ng nasa iyo ay gusto mong ibigay sa amin. Iyan po ang katotohanan at patotoo ng marami. Kaya sa oras ito, Ama, dalahin ko po, bawat isa, basbasan mo, Panginoon. Kung paanong naranasan ng marami ang lubos-lubos na pagpapala mo sa kanilang buhay. Hindi lamang sa spiritual, kundi maging material at financial na bagay. Emotional, physical, O God. Lord, ito po yung mangyari sa kanila. Yung walang bahay, Panginoon, Lord, parang imposible sa panahon ito. Pero Lord, ang dalangin ko po, lahat po sila ay magkaroon ng sariling bahay at lupa. Lord, magkaroon po sila, Panginoon, ng maging maalwan ang kalambuhay, gumanda ang kalambuhay. Sapagat ito yung pangako, O Diyos. Pero ang dalangin ko po, Lord, wag silang matutok doon. Sapagat narito kami hindi para sa sanlibutan, kundi gamitin lang namin ang sanlibutan. Narito po kami para tupdin ang iyong utos, ang iyong plano ng pagliligtas sa marami. Kaya lang, O Diyos, dahil sa marami, mahina po kami, kaya ako'y dumadalangin. Lord, patunayan mo sa kanila na ikaw ay Diyos na totoo. Ikaw ang may-ari ng langit at lupa at kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Lord, ang nagmihingi, Panginoon, ng kanilang mga pangarap sa buhay. Lord, yung kaayusan ng kanilang pamumuhay, yung pagkalaya sa kahinaan, sa pita ng laman. Lord, yung pagkalaya sa bisyo, sa masamang pag-uugali, Panginoon. Makalaya sa utang, makalaya sa kahirapan. Dalahin ko po, maging ang mga estudyante po namin, O Lord, lahat po, elementary, high school, college, makagraduate po sila, makatapos po sila, Lord, in the name of Jesus. Dalahin ko po, Ama, patubayan po ang mga kabataang ito, O God, at paalala mo sa kanila na ikaw ay Diyos sa buhay, at anumang bagay, Panginoon, na kailangan nila, kaya mo ibigay, O Diyos. Karunungan, pananalapi, lahat ng bagay, O Diyos. Lamang, turuan mo ang mga kabataan po namin na parangalan ka, O Diyos. Na kahit po sila ay kabataan pa lang, makita po sa kanila ang pamumuhay tulad ng pamumuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Mahabag po sila sa kapwa nila kabataan at hindi po sila makompromise ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Patawarin mo po kami, Ama, mula po sa akin. Ang iglesyang ito, O Diyos, Lord, dalahin ko po, patuloy mong pagpalain. Dalahin ko po, Ama, na patuloy marami pa ang mapagpala sa pamamagitan ng pagpapala ibibigay mo sa amin. Panginoon, pagpalain mo ang mga gawain po namin sa labas.
Ang gawain po namin sa Pulilan, ang gawain po namin sa Tabang, ang gawain po namin sa Matimbo, ang gawain po namin sa San Pablo, O Diyos. At yung mga binubuksang mong gawain, ako po'y dumadalangin sa palagtas, O God. Lord, loobin mo na magkaroon kami ng iglesia doon, O Diyos. Maging sa Plaridel, maging saan lugar mo kami tawagin. At hindi lang po kami, Panginoon, ang dinadalangin ko. Dalangin ko rin po lahat ng iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa Malolos, sa Bulacan, O God. Lord, lahat po kami iyong pagpalain. Bayaan mo na magkatulong-tulong po kami upang ang iyong kaharian dito sa lupa, dito sa Pilipinas, ay maipalaganap. Pagkaisahin mo kami, alisin mo na po ang mga hadlang, ang mga division, Panginoon, nagawa ng kaaway at kahinaan ng laman. Bagkus, Panginoon, pag-isahin mo kami sa Espiritu. At magtatagumpay kami, Panginoon. At inaangkin po namin ang aming masay makakalaya, O Diyos, yung kasalanan ng kasinungalingan, pagkukunwari, pagkakapi-kapi, O God, lahat ng uri, Panginoon, ng kasalanan sa aming bansa. Hinihingi namin ng kapatawaran at inaangkin po namin ito kami makakalaya, O Diyos, sa pagtitinggin mo, babantayan mo ang bansang ito, O God. Lalo sa panahon ito, O God, Lord, patunayan mo, O Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao, na mayroon Diyos sa buhay na tinuturo ang iyong salita, ang iyong Biblia, na siya ay, Panginoon, na ikaw ay kikilos, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Buksan lamang namin ang aming mga puso. Sa gayon, Panginoon, magaganap ang iyong kalooban. Sapagat, Lord, ito po ay aming inaangkin na magaganap. At sa oras na ito, Lord, uuwi kami na hindi po kami ay wala, kundi punong-puno kami ng iyong pagpapala. At ang pagpapalang ito mamamala sa iyong mga anak. Ama, maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang pangalan at lahat po ng mga karamdaman, O God. Lord, dalayan ko po, Ama, spiritually, physical, man, karamdaman ito. Panginoon, ikaw rin po ang nagsasabi, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Susugad, kung may kasalanan man na umahadlang, Panginoon, Lord, patawarin mo siya sa kanyang kasalanan. At dalayan ko po, Ama, Lord, ang iyong paghipo, pagpapagaling sa lahat ng may mga karamdaman. Kasama naman ngayon o hindi, O God, nasa bahay, mahal namin sa buhay, Panginoon. Umaangking kami ng iyong himala. Umaangking kami na tulad ng sinabi mo, ang panalangin na iyong mga anak ay iyong tinutugon. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.